Gabi po sa inyong lahat. Noong ako'y batang pari, dahil batang-bata pa, iniisip ko na wala akong karapatang mapagod sa mga ibinibigay sa akin na schedule dahil batang pari pa lang ako. Kaya nga sa unang assignment ko, kahit ano ang ibigay sa akin, tinatanggap ko. Magmisa, sige. Ang lagi ko lang sagot, sige. Magbe-blessing ng bahay kahit galing pa lang sa baryo, sige. Kahit yung mga kamag-anak ko, pag magtanong kung pwede ba akong magmisa sa isang patay na kaibigan lang nila, sige ulit. Isang matandang pare ang nagsabi sa akin, after a few months, nung nalaman niya na ganito ang ginagawa ko, sabi niya, hindi masama at hindi kasalanan ang magsabi ng hindi. Hindi masama at hindi kasalanan ang magsabi ng hindi. Kailangan, sabi niya, i-reserve mo ang iyong lakas para sa isang mas mahalagang bagay pa kesa sa imbitasyon sa pagkain, imbitasyon sa binyag, imbitasyon sa mga kung ano-ano, para sa isang mas mahalagang bagay. At eventually natutunan ko ang kahulugan ng kanyang mga sinabi. May mga bagay na kailangan mong ipagpaliban para sa isang mas mahalaga pang bagay. Kailangan mo matutong magsabi ng hindi para umoo sa isang mas mahalaga pa. Sa Ebanghelyo ngayon, narinig natin na sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung sino man ang nagnanais na sumunod sa akin, kailangang kalimutan niya ang ukol sa kanyang sarili. Kalimutan niya ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Maraming beses naririnig natin ang mga salitang ito. Kalimutan ang sarili. Sigurado ako ang mga magulang na nandito ngayon, marami kayong halimbawa sa inyong buhay bilang magulang na kung saan kinakalimutan niyo ang inyong sarili. Nililimot ang sarili upang ibigay o ibahagi ang lakas, ang talento para sa pamilya. Nililimot ang sarili upang gumawa ng trabaho para may makita at may maipakain sa pamilya. Ang isang estudyante, kinakalimutan niya ang kanyang sarili upang makapagtapos, makagraduate, mag-excel sa klase. Pero, ano ba ang ibig sabihin ng paglimot sa sarili? Ano ba ang ibig sabihin nito? Madalas ang ibang mga tao, iniisip natin, ang paglimot sa sarili, ito yung pag-deny sa ating sarili ng mga material na mga bagay. Iniisip natin, ang paglimot sa sarili, kailangan kong iwasan yung mga material na mga bagay na aagaw ng atensyon ko sa Diyos. Pwedeng ganun. O di kaya ang paglimot sa sarili, ito yung pag-ayaw ko sa mga makamundong bagay upang pahirapan ang aking sarili at maramdaman ko ang hirap ng buhay. May mga taong ganun ang kanilang iniisip. Ang paglimot sa sarili, iniisip nila, ayaw kong kumain ng masasarap. Kailangan ko kalimutan ang aking sarili. Ang paglimot sa sarili, ayaw kong bumili ng mga magagandang damit. Kahit wala na akong damit, kahit luma ng aking mga damit. Dahil sakripisyo ko ito. Ang paglimot sa sarili, ang hindi pakikiisa, pakikihalubilo sa kasiyahan ng ibang tao. Yun po ba ang ating ibig sabihin ng paglimot sa sarili? Marahil siguro para sa iba, ganon ang ating pag-iintindi. Pero ang sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, at para din sa ating ngayong araw ng linggo, ang paglimot sa sarili, hindi lamang yung pag-deny sa ating sarili ng mga material na mga bagay, kundi ang paglimot sa sarili, ito rin yung ating pagtanggap sa sakripisyo,
na ibinibigay sa atin ng Diyos. Ang mga bagay, ang mga hamon sa buhay na ibinibigay sa atin ng Diyos, ito ay ibinibigay hindi lamang bilang hamon, kundi bilang sakripisyo na rin sa atin. At sa ating paglimot sa ating sarili, ang mga sakripisyong ito, hindi natin iniiwasan. Hindi natin kinakalimutan. Hindi natin dinideny na naghihirap ako, naghihirap kami. Kailangan makita ng ibang mga tao na may kaya kami, mayaman kami. Ang pagtanggap sa mga sakripisyo at pagharap nito ang siyang nagbibigay sa atin ng kahulugan kung ano nga ba ang ibig sabihin, hindi lamang ng hirap ng buhay, kundi ano ang ibig sabihin ng pagsasakripisyo para sa Diyos. Pagsasakripisyo para sa ating pamilya. Pagsasakripisyo para sa ating sarili. Ang pagharap sa mga hamon sa buhay at pagtanggap nito. Hindi ang pag-iwas nito. Dahil para kay Jesus, ang kanyang mga alagad, dadating yung punto sa kanilang buhay na sa harap ng isang ng hamon, dahil sa kanilang pagsunod sa Kanya, magkakawatak-watak sila. Magkakahiwa-hiwalay sila. Iiwanan nila siya. Kailangan niyang ipaalala sa kanila, kung nais niyong sumunod sa akin, kalimutan ninyo ang inyong sarili. Harapin ang inyong krus at sumunod sa akin. At ngayong linggo din po, ito rin ang ipinapaalala sa atin. Ano yung mga hamon sa ating buhay na tanggap natin na totoong hirap at sakripisyo? Ano naman yung mga hamon sa buhay na hindi natin matanggap? Dahil iniisip natin, hindi to galing sa akin. Hindi to kagagawan ko. Kagagawan ng ibang tao. May ibang mga tao na ang iniisip nila, ang hirap ng kanilang buhay ngayon, hindi dahil sa kanila, dahil sa gobyerno, dahil sa ibang tao, dahil sa isang grupo ng mga tao na nagbigay sa kanila ng hirap at pasakit. Pero hindi. Ano man ang sakripisyo at hamon mo sa buhay, kung tinatanggap mo ito at iniaalay sa Diyos. Ang keyword ay iniaalay. Iniaalay sa Diyos. Tanggapin mo man ang iyong hamon sa buhay, pero hindi mo pinapasan ang iyong krus. Ano ang kahulugan nito? Ano ang kabuluhan nito? Ano ang value nito? Pero ang hamon sa buhay na tinatanggap ng ating puso at ating iniaalay sa Diyos, nagbibigay ng kahulugan sa ating sarili. Maraming beses, kapag ang mga matatanda, for example, binibisita ko, isa sa kanilang mga sinasabi na kasama sa kanilang kasalanan ang hindi pagsisimba tuwing linggo. Bedridden na yung matanda, pero nandun pa rin ang guilt feeling sa kanya na kasalanan ko, napakalaking kasalanan ko, dahil hindi ako nakakapagsimba tuwing linggo. At para sa kanila, yun ang isang burden sa kanilang puso. Nasanay akong magsisimba nung kalakasan ko pa, ngayon hindi na ako nakakapagsimba. Iisa lang po ang sinasabi ko sa kanila, hindi po kasalanan na hindi kayo makapagsimba. Hindi kasalanan na hindi kayo makapagsimba. Sabi ko sa kanila, ang inyong sakit, ang inyong karamdaman, ay siyang sakripisyo na kahalili ng banal na misa. Hindi ka man makapagsimba, pero tinatanggap mo ang iyong sakit bilang hamon na ibinibigay ng Diyos. Ang sakit mo ay siyang sakripisyo na ginagawa mo para sa Diyos. Kahalili ng banal na misa. Hindi mo pwedeng pilitin ang iyong sarili, pumunta sa simbahan kahit masakit ang ulo mo, kahit nilalagnat ka. Hindi ganon. Lalo na kung bedridden na.
Kaya nga, kailangan nating ituro sa ating mga may sakit na mga matatanda na ang hindi pagsisimba, hindi siya kasalanan kung hindi na nila kayang magsimba. Ang kanilang sakit, ang kanilang nararamdaman sa kanilang sarili ay isang sakripisyo na pwede nilang ialay sa Diyos. Pag-aalay sa Diyos, yun po ang keyword sa atin. Ang sakripisyo na tinatanggap mo, anuman ang pinagdadaanan mo sa iyong sarili, kung iniaalay mo ito sa Diyos, napakalaking halaga, nagkakaroon ng halaga para sa iyong sarili. Maraming beses sinabi ko na sa loob ng banal na misa na kapag tayo ay nagsisimba, hindi man tayo makapagpalista sa ating mga intensyon, nakalimutan natin, for example, hindi mo na kailangang ipalista pa ang pagdadasal ng kaluluwa ng iyong mga mahal sa buhay. Lagi kong sinasabi at paulit-ulit kong sinasabi, ang iyong pagsisimba, anumang misa ang puntahan mo, sa loob ng banal na misa, kung sasabihin mo sa iyong sarili, ang pagsisimba kong ito ay iniaalay ko para sa kaluluwa ng aking tatay, ng aking nanay, ng aking asawa. Sapat na po iyon. Sapat na po iyon. Dahil ang pagdadasal, hindi lang ginagawa ng pari, ginagawa rin ng mga tao. At sinasabi ko nga, walang halaga ang pagsisimba mo o ang pagpapamisa mo kung pagkatapos mong magpamisa, hindi ka naman nagsimba. Wala ka naman doon sa misa. Nasaan ang sakripisyo mo para sa iyong mahal sa buhay? Para sa kaluluwa ng iyong mahal sa buhay? Pero kahit hindi ka magpalista, kahit hindi ka pumunta ng opisina, nakalimutan mo, pero sa loob ng misa na alala mo, birthday pala ngayon ng aking pumanaw na asawa, o anniversary pala ngayon ng aking nanay o tatay, ang misang ito ay iaalay ko para sa kanila. May halaga ang ating ginagawang pagdadasal. Kaya mga kapatid, sa ating paglimot sa ating sarili, humihindi tayo sa mga bagay na nagwawala sa ating atensyon kay Jesus, upang tayo ay maka-oo sa isang mas mataas pa na antas o bahagi ng ating pananampalataya. At sa loob ng banal na misang ito, iisa po ang tanong na iniiwan sa atin. Tulad ng sinabi ko kanina, ano yung mga hamon, mga sakripisyo sa iyong buhay ngayon na mahirap tanggapin dahil iniisip mo, hindi mo kagagawan ang nangyaring pasakit o paghihirap sa iyong buhay ngayon. Buong buhay mo ba, magmumukmuk ka na lang at sasabihin, hindi ko ito kagagawan. Kagagawan ito ng ibang tao. Nasaan ang halaga ng iyong ginagawang sakripisyo? Ang pwede nating gawin ay, ang sakripisyong ito na aking tinatanggap, na aking dinadanas ngayon, o hindi man sakripisyo, ang saya, ang ligaya na aking dinaranas ngayon, iniaalay ko para sa Diyos. Iniaalay ko para sa aking mahal sa buhay.